What is the penalty for violating RA 6713? Ano po? Ano daw po yung parusa na matatanggap mo kung lalabag ka, hindi ka sumunod dun sa 8 norms ng RA 6713 at ginawa mo yung mga pinagbabawal na nakalagay doon. Katulad ng disbursement, merong tinatawag nating conflict of interest, pagsasayang ng pondo ng bayan, paggamit ng oras mo sa pagtatrabaho para sa gobyerno at ginamit mo siya sa ibang bagay katulad ng ibang work, okay, sa labas ng gobyerno, ano po ang gagawin sa iyo? Okay? Is it, ayan, may sagot na sila. Ayan. Sabi nila, letter B. Letter B nga po ba? Okay, the answer is indeed letter B. Disciplinary action, suspension, or dismissal. Ang question is alin dito? Napakadaming palang posibleng parusa. Ano po? So, hindi ka naman pwedeng ikulong kaagad. Meron tayo dapat karapatan sa due process. Kung mga iba't ibang sitwasyon, katulad ng tinatawag nating conflict of interest, pinagbibigyan ng isang public servant na mamili kung saan po siya mananatili. Halimbawa, ikaw po ay isang accountant ng City Hall. Ano? Tapos, on the side, ikaw ay nagpa-part-time accountant sa isang kumpanya. Bawal ba yon? Nasagot, hindi naman po. As long as yung iyong trabaho ay hindi mo ginagawa, trabaho mo para do sa private sector, ay hindi mo ginagawa during sa pananatili mo sa paglilingkod mo dun sa gobyerno. So, walang problema doon. Saka, halimbawa, sa teachers, meron silang tinatawag na permit to teach. Pwede silang magturo sa ibang paaralan, okay, bilang isang profesor, habang sila ay nasa DepEd din. As long as hindi ito conflict sa oras ng kanilang trabaho. Okay lang yon. Pero, paano kapag nagkaroon ng conflict of interest? Katulad ng, halimbawa, nagkaroon ng bidding yung City Hall. Tapos nagkataon na ang nanalo sa bidding sa isa sa mga proyekto na gagawin ng gobyerno ay yung kumpanya kung saan ka nagsa-sideline bilang accountant. So, hindi mo naman pwedeng i-account yung sarili mo against sa accounting ng gobyerno. So, meron tayong tinatawag na conflict of interest. Ikaw ba makukulong ka kaagad? Hindi naman. Hindi ka makukulong kaagad. Suspended ka ba kaagad? Hindi naman. Or madidismiss ka ba? Hindi rin. So, tandaan ninyo na ang mga batas ay ginawa upang protektahan ng tao, hindi upang siilin sila o parusahan. So, ano yung dapat niyang gawin? Ayon sa RA 6713, maaari siyang mag-resign sa posisyon niya sa gobyerno o di kaya mag-resign sa posisyon niya dun sa private sector. Pero syempre may limitation. Kailangan gawin niya ito sa loob ng 30 days. Kasi kapag hindi niya ginawa yun sa loob ng 30 days, maaari na siyang mahabla sa ilalim ng batas na ito. Ano po? Kapag ikaw ay napatunayan na lumabang sa anumang seksyon ng batas na ito, maaari kang magbayad ng hindi bababa sa 5,000 pesos. So 5,000 pesos and above. At maaari kang makulong ng hindi hihigit sa 5 taon. So yun po ang kanyang parusa.